natin po nawa ang pag-ibig at ang kapayapaang nagmumula sa Diyos at sa lahat po ng ating mga kapwa-taong nakasubaybay ngayon sa ating palatuntunan at sa atin pong pagpapasimulang muli ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po kami sa Diyos at sa inyo pong lahat sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, nag-aanyaya kami sa inyo kung inyo pong mamarapatin. Sama-sama po tayong lumapit sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong sa pamamagitan po ng panalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, naririto kaming muli, lumalapit sa iyong banal na harapan, kapiling ang aming mga kapwa-tao, mga mahal sa buhay at mga kaibigan, upang makinig ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Narito pa rin kami, may buhay at may lakas na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa mabubuting mga bagay na aming tinatanggap mula sa iyo. Bagamat alam namin, Ama, may mga nagagawa kaming labag sa iyong kalooban, subalit mapagpahinuhod ka, nagbibigay ka ng pagkakataon sa mga tao na iyong nilikha. Salamat sa mabuting pagkakataong aming nasumpungan upang kami ay makapag-alay ng oras sa aming mga buhay na makinig ng iyong mga banal na salita. Bago kami magpatuloy, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagagawa. Sana po, Ama, patawarin mo kaming lahat. Ngayong kami po ay nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Basbasan mo sana po ang bawat isa sa amin. Pakiusap namin sa iyo. Kahabagan mo po ang aming mga kapwa-taong naanyayahan naming makinig ng iyong mga salita. Sana po, Panginoon, isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig. Buksan mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming makaunawa ng iyong mga salita. Sana'y papaghariin mo ang iyong kapayapaan sa aming mga puso, sa bawat tahanan at bawat dako ng lahat ng makikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Anumang oras po kaming nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng atin pong iba't ibang mga translations ng atin po ngayong isinasagawa na mass indoctrination. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po kami ay nagpapasalamat una sa Panginoon sa Kanya pong binigay na pagkakataon sa atin upang makapagsagawa ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga panauhin na nagpaunlak sa amin upang maibahagi namin sa inyo ang amin pong mga pananampalataya. Nag-aanyaya po kami sa inyo mula sa araw na ito. Ito po ang unang araw ng ating mass indoctrination at ito po ay bubuuin ng 14 na araw sa kanyang kabuuan mula Lunes hanggang Biyernes. At lalabas po ito na 3 linggo na atin pong sunod-sunod na gabi ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nag-aanyaya po kami sa inyo na samahan po ninyo kami hanggang sa ito ay atin pong makumpleto na mapag-aralan. Hindi naman po nangangahulugan na kayo ay mayroong obligasyon sa amin na kayo ay umanib sa amin pong pagsasama-sama, kundi ang amin po ay maibahagi sa inyo ang aming mga pananampalataya. Kayo po ay makapagsuri kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 4:1 ng Juan na ang sabi niya, "Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan." Naririyan po ang mga banal na kasulatan, ang katwiran ng Diyos na ating babasahin. Ito'y bahagi ng amin pong paniniwala na tayo ay hindi nararapat na humigit sa mga bagay na nasusulat kung ano ang dapat na atin pong ipamuhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 4:6, "Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba." Kaya po, ang ating susuriin ay ang mga katwiran ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung ito nga ba ang aming ipinahahayag o kung ito ba ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya po, isang bagay na ating maaaring maging pagbabatayan kung iniisip ang wika ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, sabi ng 14:37 ng unang Korinto, "Kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon." Kaya kung utos na ating dapat na sundin, na siyang magiging batayan ng ating mga paggawa, sapagkat sabi nga po doon sa 1:27 ng Filipos, "Ang inyo lamang ang wikang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo." Kaya po ang ating paraan ng pamumuhay kung tayo ay mga Kristiyano ay marapat na nakasang-ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang ating dapat na maging pananampalataya. Sabi nga sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya po ito ang atin ngayong ipinag-aanyaya sa ating mga kaibigan, mga panauhin, sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nagpapaunlak sa atin na tayo po ay mabigyan ng pagkakataon na maibahagi ang amin pong pananampalataya sa inyo. Ang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo at inyong masuri. Kung hindi naman magiging katanggap-tanggap sa inyo, ay ganun po talaga. Subalit naniniwala kami na ang isang taong binigyan ng kalayaan na pumili ay mayroon pong kaisipan na ibinibigay ang Diyos
upang tayo ay magsiyasat, lalo't higit kung nakikita ng Panginoon na sa ating mga puso ay ibig natin pong makapaglingkod sa Kanya at makagawa na kasang-ayon ng Kanyang kalooban. Kaya kami po'y nag-aanyaya, sana samahan po ninyo kami sa kabuuan ng atin pong magiging pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Saglit lamang naman po ito. Wala po itong 2 oras na aming ipinag-aanyaya sa inyo kada gabi mula po Lunes hanggang Biyernes. At 3 linggo po ito na Monday to Friday kung loloobin ng Panginoon para po makumpleto natin ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na amin pong sinasampalatayanan. At sa gabing ito, kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga, hapon, anumang oras kayo datnan ng ating programa o ng ating gampanin ngayong gabi. Ito po ay pag-aaral ng doktrina o aral ng Panginoong Hesus. Yung salitang doktrina po, iyon ay Kastila at sa Tagalog ay aral. Ang sabi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 3, ganito po ang nakasulat doon. Ang sino mang nagtuturo ng mga hidwang doktrina at hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong nagtuturo, hidwang doktrina. Yung hidwa, ang ibig sabihin, lisya, mali. Hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang atin pong tutuklasin, yung doktrina at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kasi ganon ay dahil nandito tayo sa panahong Kristiyano. Tapos na po yung panahon ng Mosaiko, yung panahong Israelita, yung panahon ni Moises. Tayo po'y nasa ilalim ng panahon ni Kristo. Kaya ang aral na ating tutuklasin sa Biblia, hindi aral ng kahit na sino pa. Si Kristo po na anak ng Diyos na isinugo sa lupa, na siyang ipinakilala ng Ama na dapat nating pakinggan. 17:5 ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Maliwanag po, ang tinig na nanggaling sa langit, narinig ng mga alagad, ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakikinggan. Kaya po sa relihiyon, mga kapatid, kung tayo makikinig ng aral, dapat kay Kristo tayo makinig. Ang problema natin sa ating panahon, may nakikinig kung kani-kanino. Ang rekomendasyon ng Ama, napakaliwanag. Ito ang sinisinta kong anak, siya pakikinggan nyo. Yun po ang aming anyaya sa inyo, mga kababayan. Magsuri po muna tayo bago natin desisyonan kung tayo ba'y mananatili sa ating samahan. Nasa sa inyo po yun, wala namang pwedeng mamilit sa atin. Pero inyo-offer po namin sa inyong pag-aaral na ito, ang pag-aaralan natin, doktrina ni Kristo. Bakit po? Basahin natin ang 4 ng Judas. Ito po ang nakasulat. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesukristo. Doon po sa komunidad Kristiyano nung una, merong kinikilalang iisang guro at Panginoong si Hesukristo. Hindi ang guro kung sino pa. Ang sabi, iisang guro na siyang ating Panginoong Hesukristo. Kung siya ang iisang guro, siya ang ating pakikinggan pag nagtuturo siya sa atin. Yun po ang punto ko. Kaya, ngayon po ang ating pag-aaralan,
at pakikinggan yung turo ng iisang guro. Huwag tayong pumayag na ang magturo sa atin si Buddha. Iba ituturo ni Buddha o si Shinto. Huwag yun. Hindi po yun ang guro na may karapatang magturo na galing sa Ama ang karapatan. Kasi nung marinig ng mga apostol doon sa bundok na sinasabi sa langit na ito ang aking sinisintang anak na siya kong kinalulugdan, siya inyong pakikinggan, yun mismo ang pagbibigay ng Diyos ng giya sa mga apostol para ang pakinggan nila ang Panginoong Hesukristo na siyang iisang guro na itinakda ng Ama para sa mga Kristiyano sa panahong mula nung unang mangaral si Kristo hanggang sa katapusan na ng mundo. Siya po ang ating guro. Sa Kanya tayo sasangguni, ang Kanyang aral, yung salita ng Kristo, yun po ang ating iisa-isahing pag-aralan mula ngayong gabi hanggang sa susunod na mga gabi kung loloobin ng Diyos. Sapagkat yun ang doktrina ni Kristo. Pag tayo nakinig sa iba, doktrinang hindi kay Kristo, masama po ang kahulugan nun, mga kapatid. 7:7 ng Marcos hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon, maliwanag ano po. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ano ngayon ang nangyari sa 8? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yan po ang masama niyan na lisanin natin, humiwalay tayo sa utos ng Diyos at ang panghawakan natin yung salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nga, sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sumamba man tayo, mag-abuloy man tayo, bigay man natin lahat ng ating kayamanan. Pero ang ating sinusunod pala, utos ng mga tao, doktrina ng mga tao, walang kabuluhan ang ating ginagawa. Kaya sa relihiyon, mga kababayan, ang relihiyon po, hindi nakukuha yan sa parang paano-ano lang, yung parang reckless tayo. Ang relihiyon, we have to take religion and we have to practice religion as seriously as it must be. Kailangan sa pagre-relihiyon, gawin natin yung pinakamabuting pagsusuri bago tayo magrelihiyon. Marami pong kabaliwan sa ating panahon. Maraming pagliligaw sa ating panahon. Ipinagpauna po yan ng Biblia na may magtuturo ng ibang aral, yung mga palalo, yung walang nalalamang anuman tungkol kay Kristo. Ang ituturo, ibang aral. Doon po tayo dapat mag-ingat. Para wag tayong madaya, umpisahan nating pag-aralan ng aral ng Panginoong Hesukristo. Doon po sa Mateo 28:19, bago po pumanhik sa langit ang Kristo, nagbilin siya doon sa 11 apostol. Matatandaan nyo, 12 po ang apostol. Nagtalo si Judas, nagtraidor. Nung makilala niya yung kanyang kasama ang ginawa, nagpatiwakal si Judas. Nagpatihulog si Judas na patiwarik. Sumabog ang kanyang tiyan ayon dun sa aklat ng gawa. 11 sa mga apostol ang natira. Doon sa 11, sinabi ni Kristo, bago po siya umakyat sa langit, ang ganito. Basahin po natin ang 28 ng Mateo 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayon. Maliwanag na yung ituturo na sinabi ng Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan na yan ng ating panahon.
Ang sabi niya sa 11 apostol, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi naman pala tayo dapat maligaw, mga kababayan bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang bilin sa mga apostol na gumawa ng alagad sa mga bansa. Anong gagawin para makagawa ng alagad? Babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Dito po tayo ngayon susunod. Gagawa tayo ng alagad. Paano gagawa ng alagad? Babautismuhan, tapos ituturo ang lahat ng mga utos ni Kristo. Yung aral ng Panginoong Hesukristo. Unang-unang aral niya, bautismo. At tandaan nyo mga kapatid, bautismuhan ninyo sila. Yun po ang unang aral na dapat isagawa. Kung mag-iisip kayo, lalo na yung mga Sabadista, sabi nung Sabadista, ilan ang utos ng Diyos? 10. Mali po yun Bakit? Kasi nagbabautismo sila Wala naman sa 10 utos yung bautismo. So, isang usapan po yun, mga kapatid. Kasi, sa 10 utos, walang bautismo. Kay Kristo, may bautismo. Tapos ng bautismo, ituturo ang lahat ng aral niya. At sabi niya, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Until the end of the age. Ang sabi niya dun sa English. Kaya, ang ituturo, yung aral ni Kristo. Pabautismuhan, tapos tuturuan ang aral ni Kristo. Na tuparin yung aral ni Kristo. Kung tayo nasa party ng pag-aaral, pagsusuri, hindi namin kayo babautismuhan agad. Kundi, susuriin muna natin yung aral. Pag nasuri nyo na ang aral, mga kapatid, nakita nyo yung tama, yun ang una nating tutuparin, magbautismo. Pero, susuri muna tayo ng aral ni Kristo. Alamin natin muna kung yung aral na ating itinataguyod sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God International, ayun nga yung aral ni Kristo. At ang garantiya ko sa inyo, magdala kayo ng pangsulat, papel, lapis, o kaya tandaan ninyo na kung meron kaming ituturo sa inyo hindi aral ni Kristo, huwag niyong tatanggapin. Ang tanggapin nyo lang yung aral ni Kristo. At yung aral ni Kristo, nakasulat po sa Biblia yon. Pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag niyong tatanggapin. Kasi yung aral ni Kristo, yung utos niya, lahat yon nakasulat sa Biblia. Hindi po pwedeng walang nakasulat, tatanggapin natin. 14:37 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun ang sabi ng mga apostol. Ang lahat ng sa inyo'y isinusulat ko, sabi ni Pablo, pawang utos ng Panginoon. Kaya yung lahat ng utos ng Panginoong Hesus, makikita natin isinulat ng mga apostol. Pagka hindi isinulat, hindi utos yun. Kasi sabi niya, liwanag ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Yung salitang pawang sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, lahat, bawat isa na itinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Pagka kayo tuturuan, wala sa nakasulat, magduda na kayo agad mga kababayan.
Pag wala sa nakasulat, halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Hindi nakasulat na ang bagong Jerusalem sa Davao. Wala yun. Hindi nakasulat na ang Diyos, yung kanyang trono, aalisin niya sa langit, dadalhin niya sa Davao. Yung trono ng Diyos, hindi po aalisin ng Diyos yung kahit kailan sa langit. Permanente ang Diyos eh. Hindi naman siya squatter para maglipat-lipat siya ng kanyang trono, ng kanyang domain. Hindi po ito, mga kababayan, hindi po ito pang-aatake, Para lang ipakita ko sa inyo, may mga aral, wala sa Biblia, hindi tinuturo ng Biblia. Kaya, kung alin lang yung nakasulat sa Biblia, yun lang ang ating tatanggapin. Yun lang ang ating sasampalatayanan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol. Ituro niya sa kanila ang lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, umpisahan natin. Ang unang aral niya, bautismo, mga kapatid. Anong katunayan ang unang aral ni Kristo sa isang dating hindi mananampalataya? Pero pag nakinig sa Kanya at sumunod sa Kanya, ang unang aral ay bautismo. Alam nyo, si Pablo, yung Apostol Pablo pinag-uusapan sa mga relihiyon. Yan po, hindi dating Kristiyano yan. Yan po ay miyembro ng Judaismo, si Apostol Pablo. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung nasa panahon na siya'y nasa relihiyon ng mga Hudyo, ang ginagawa ni Pablo, inuusig niya yung iglesyang itinayo ni Kristo. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Sabi ni Pablo. Ngayon, mula sa relihiyon ng mga Hudyo, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Nung tawagin siya, ang unang-unang sinabi kay Pablo, 22:16 ng Gawa. Pakinggan nyo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang unang-unang ipinapasunod po kay Pablo, nung matawag na siya bilang isang kaanib sa iglesia, ang sabi po ni Ananias sa kanya, bakit ka nagtitigil? Magtindig ka, ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang unang utos na ipinapatupad ng Diyos kay Pablo, nung siya'y umalis sa Judaismo at tinawag siya ng Diyos, magtindig ka, magbautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ito po ang patunay na ang unang utos ay bautismo para maging kaanib sa iglesia ng Diyos. Kasi pagkatapos na mabautismuhan, si Pablo ay naging kaanib sa iglesia ng Diyos. Pakinggan nyo ang 1:2 ng unang Korinto. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ayun, maliwanag po si Pablo, dati nasa relihiyon ng mga Hudyo, nasa Judaismo. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kung natatandaan niyo yung Galacia 1:13, aking nilipol at inuusig na malabis ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na ipinangangaral ni Kristo at mga naunang apostol.
yung inuusig niyang iglesia, doon siya tinawag. Nung tawagin siya, ang unang sinabi sa kanya, magtindig ka, magbautismo ka, ugasan mo ang iyong kasalanan. Kaya yun ang unang-unang aral na ipinatanggap kay Pablo para siya maging kaanib naman ng iglesia ng Diyos. Kaya nung bandang huli, sabi niya, si Pablo, tinawag na apostol ni Jesucristo, siya may sabi noon, sulat niya ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Nagtuturo na ngayon siya sa iglesia ng Diyos. Kaya mula sa Judaismo na inuusig niya ang iglesia ng Diyos, naging kaanib si Pablo sa iglesia ng Diyos na kanyang inuusig. Ang katunayan noon, dun sa Galacia 1:22, basahin po natin. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayoy nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang ganda ng istorya, no? Sabi ng mga unang Kristiyano, yung umuusig sa atin ng una. Ngayon, ipinangangaral niya ang pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya, nung nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Nung tawagin siya ni Kristo, naging kaanib siya dun sa iglesia ng Diyos. Ang usapan ngayon ng mga miyembro sa iglesia dun sa Judea, ang sabi, yun ikang umuusig sa atin ng una. Ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ang liwanag Ang inuusig ni Pablo, iglesia ng Diyos, yung inuusig niyang iglesia ng Diyos, doon siya naani bandang huli. Ayun. Kaya, ang unang-unang ginanap ni Pablong aral ay magpabautismo, mga kapatid. Pero hindi po namin ipapaganap sa inyo ngayon yan. Magsuri muna po kayo kung kailangan ba na magpabautismo kayo o umanib sa iglesia. Kasi yun pong pagbabautismo, yun ang formal na pag-anib sa iglesia sa Biblia. Gaya ni Pablo, na dating miyembro ng Judaismo, umanib sa iglesia ng Diyos, unang-unang ginawa niya magbautismo. Yung kasi ang sabi ni Kristo, gumawa kayo ng alagad sa mga bansa, bautismoan niyo sila, pagkatapos turuan niyo silang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Maliwanag na ang bautismo ang pangunahing aral para linisin ang kasalanan ng isang taong kagaya ni Apostol Pablo, na nang una ay nang uusig sa iglesia, nung tawagin ay binautismuhan sa iglesia para maging kaanib sa iglesia. Maring itanong ng kahit na sino, bakit? Kailangan ba ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, mga kapatid? Kailangan ba yon? Basahin natin ang 2:41 ng Gawa. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Lahat ng tumatanggap ng aral, ng salita ng Diyos, na ipinangangaral ng mga apostol, binabautismuhan po. Kaya, para maging kaanib sa iglesyang totoo, unang-unang ginaganap ay pagbabautismo. At yung mga ngaral ng mga apostol, yung anwikang mga nagsitanggap ng salita, nabautismuhan. Nabautismuhan para ano? 2:46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw
yaong nangaliligtas. Ayon. Yung palang mga nagsisitanggap ng salita, nagpupuri sa Diyos. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw. Sa ibang salin po, idinaragdag sa iglesia araw-araw yaong nangaliligtas. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ayon. Yung mga tumatanggap ng salita, araw-araw, binabautismuhan yung tumatanggap. Nung isang beses nga, 3,000 kaluluwa ang nabautismuhan at idinaragdag sa kanila o sa iglesia, araw-araw yaong nangaliligtas. Lahat ng tumatanggap ng salita, nagiging karagdagan sa iglesia. Yun po ang nakalagay sa English. The Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya, ang formal na pag-anib sa iglesia ng Diyos na totoo, yun po ay dadaan sa bautismo ang isang tao na tatanggap ng salita. Pero bago bautismuhan, dapat munang tumanggap ng salita o ng aral. Kaya hindi namin kayo babautismuhan ngayon, mga kapatid. Pag-uumpisahan natin ngayong pag-aralan ang aral na pagka matatanggap ninyo, ang unang gagampanan ninyo ay bautismo. Yung tunay na bautismo sa Biblia. Pero for the meantime, hindi po yan ang ating gagampanan. Susuriin muna natin yung aral at pag narinig nyo, kung matatanggap nyo, saka magaganap yung kayo ay babautismuhan. Pero kailangan po yung bautismo kasi yun ang formal na pag-anib sa iglesia. Utos po ng Diyos. Kasi yung lahat ng tumatanggap ng salita, idinaragdag sa iglesia. Nagiging karagdagan ng mga kaanib sa iglesia, yung mga tumatanggap ng salita. Paano kayo maaanib? Kung hindi naman namin ipapaliwanag yung salita ng Diyos sa inyo. Pero kailangan munang maipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Kung matatanggap nyo, magiging karagdagan sa iglesia ang isang taong nakatanggap ng salita pagkatapos na siya ay mabautismuhan. Ayon sa Biblia. Ang katunayang yung pag-anib sa iglesia, kasi ganito yan mga kapatid, hindi ko talaga pwedeng tiisin na hindi masabi. Kung nakikinig kayo nung 700 Club, ang sabi nung puno ng 700 Club, hindi kakailangan ng iglesia. Yon. Mabuti ilagay natin sa screen. Kailangan ba ang pag-anib sa iglesia? Ang sabi ni Pat Robertson, eto, basahin natin ito, kapatid na Luz. Ito po ang sagot ni Pat Robertson, salin sa Pilipino ng The Answer, 100 Questions Filipino Ask, page 58 to 59. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Hindi pala makapagliligtas ang pagpasok sa iglesia. Bakit si Kristo nagtayo ng iglesia? Hindi ba dapat nag-iisip din tayo, mga kababayan? Wala palang kwenta ang iglesia, hindi pala kailangan sumapi. Bakit tinayo ni Kristo ang iglesia? Isang napakalaking issue ito na nagpapakita ng pagliligaw ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos nagtayo ng iglesia. Ibig sabihin, nagtayo ang Diyos ng iglesia para itakwil mo lang, wag mo lang pansinin, wala palang kwenta, ganon. Ganon ba ang Diyos? Tatayo ka ng iglesia, tapos di naman pala kailangan. Para kang bumili lang isang estatwa, nilagay mo sa gitna ng sala, wala naman pala, hindi naman pala kailangan, istorbo lang. Hindi po ganon. Sa Biblia, kaya itinayo ang iglesia para aniban ng tao. Na ang tao'y sumapi sa iglesia. Utos po ng Diyos yun. 3:6 ng Efeso. Pakinggan nyo. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana
at mga kasangkap ng katawan. Kita nyo? Salita ng Diyos ito. Yung mga hintil, kagaya natin, ang hintil po sa Biblia, lahat ng bansa labas ng Israel. Lahat ng bansa labas noong mga inakay ni Moises, tinatawag na mga hintil. Kaya ang Pilipino, Amerikano, Hapon, tayong lahat ngayon, mga hintil tayo. Gentiles ang tawag. Kasi hindi tayo kabilang doon sa Israelites. Ngayon, ang mga hintil ang wika, tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Alamin natin, alin ba yung katawan na sasangkapan ng mga hintil? Alin yung katawan? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung katawan, mga kapatid, yun po ang iglesia na itinuturo sa Biblia. Yung iglesia na tinuturo sa Biblia, dapat tayong mga hintil maging sangkap noon, maging members. Kung babasahin natin sa English, kapatid na Daniel. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Ang liwaliwanag, ang mga hintil, the Gentiles are fellow heirs, tagapagmana, members o kasangkap ng katawan, members of the same body. Alam na natin yung katawan, yun ang iglesia. Ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng iglesia. May bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag kung gayon, mga kababayan, na ang pag-anib sa iglesia, kalooban ng Diyos, magiging sangkap tayo ng katawan o ng iglesia. Hindi natin pwedeng sabihin na ang kailangan ko lang si Kristo. Eh si Kristo nga ang nagturo ng iglesia eh. Tapos, ayaw mong tanggapin ngayon yung iglesia ang tinuro niya. Anong kahulugan nun? Si Kristo lang kailangan mo, yung iglesia hindi. Eh si Kristo nagturo ng iglesia eh. Kundi ka ba naman ano? Wala ka bang utak? Siya nagturo ng iglesia, tatanggapin mo siya, ayaw mo ng iglesia, eh siya nagturo nun. 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, eh hahatulan siya nung salitang sinalita ko sa huling araw. Tiyan mo yan. Pagka pala hindi mo tinanggap yung salita, tinatakwil mo yung nagsalita. Ang liwanag, tandaan niyo mga kababayan, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Eh pagka pala sinasabi mo, tinatanggap mo si Kristo, ayaw mo naman yung salita ni Kristo, eh tinatakwil mo si Kristo. Isipin niyo mga kababayan, pagka sinabi mo na tinatanggap mo si Kristo, eh tinatakwil mo naman yung salita ni Kristo. Eh paano yun? Itinatakwil mo si Kristo. Ang kailangan lang daw si Kristo, hindi kailangan ng iglesia. Kailangan nga eh. Turo nga ni Kristo yung iglesia eh. No? Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. At pag tinanggap mo yung salita niya, kasama sa itinuro niya ang iglesia. May iglesia siyang itinuro. At yun ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kung tatanggapin mo siya, tatanggapin mo yung salita niya, yung itinuro niya. Isa doon ay ang iglesia. At kailangang umanib ka doon sa iglesia na itinuro niya. Hindi ko sinasabi yung mga hindi nakarinig, hindi ko sinasabi yung nasa bundok, hindi ko sinasabi yung mga namatay nung araw na wala pang imprenta ang Biblia. May hustisya ang Diyos para sa kanila. May awa ang Diyos para sa kanila. Pero yung mga nakakarinig ng aral, may aral tayo naririnig,
isa sa bahagi ng aral na yon ay ang pagtanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Basahin po natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung palang pagsanib, utos pala yon mga kababayan. Yung pagsanib, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Pagkasasabihin mo, hindi na kailangang umanib. Kung naiintindihan mo kasi, sasabihin mo, tanggapin si Kristo. Tapos ayaw mo namang ipatanggap yung iglesyang itinayo ni Kristo. Sabi mo, tanggapin si Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. Isa sa mga itinuro niyang aral, ang iglesia. Kaya nga siya nagtayo ng iglesia. Ano ba naman nagtayo ng iglesia pagkatapos sasabihin niya, hindi mo na kailangan yan. Na sabi mo, tanggapin ko si Kristo. Ang aral ni Kristo ay nagtayo siya ng iglesia. Tapos si Kristo pa ang puno sa iglesia. Pagkatas ayaw mo. Basahin natin ang 5 ng Epeso 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo pala pang ulo ng iglesia. Ayaw mong tanggapin ngayon. Ano ka? Di antikristo ka. Antikristong maliwanag yung ayaw tumanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Kasi siya ang pangulo nun Siya ang pangulo ng katawan sa makatwid ng iglesia. Si Kristo, pangulo ng iglesia. Ayaw mo ng iglesia. Kaya mga kababayan, sana maintindihan po ninyo ang punto ko na ang iglesia, isang entity o isang institusyong itinatag ng Panginoong Hesus para ang tao umanib. Ang sabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pong pag-anib sa mabuti na itinuro ni Kristo, aral po ng Diyos yun. Kaya utos ng Diyos yung ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan o ng iglesia. Kasi ang katawan, siya nga yung iglesia. Katawan ni Kristo. Spiritual na katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya lahat ng gustong pasakop kay Kristo, dapat, kung alam mo ang aral, paanib ka sa iglesia. Isa po ito sa mga mahahalagang doktrina ng Panginoong Hesus na ang tao pumasok sa iglesia. At yung aayaw o pumipigil sa iba na pumasok sa iglesia, mga antikristo po yun. Basahin po natin ang 3 Juan. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Ayun, ang pangalan niya, Diotrephes, yung kalaban ng mga apostol. Kung iisipin nyo, mga kababayan, meron pa ngayong isang pastor na tapos na kayang church age. Hindi na kailangan na ikaw pumunta kayo sa iglesia. Sabi nung isa pang ano yun. Hindi na raw kailangan na iglesia, wag na raw pupunta sa iglesia. Sabi, ang liwa-liwanag sa Biblia. Sabi ni San Juan, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, sabi ni Juan, ipapaalala ko sa iyo ang mga gawang kanyang ginagawa
nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Hindi nasisiyahan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang ibig tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Yan yung kaaway ng mga apostol. Ayaw na yung mga tao pumasok sa iglesia. Ganon din ngayon yung mga kalaban ni Kristo. Mga antikristo ngayon. Hindi kakailangan niyang iglesia. Huwag kayo mag-iglesia. Huwag daw mag-iglesia. Pupunta ka sa kanya. Ano yun sa'yo? Ha? Fellowship. O kaya born again fellowship o ministry. Ano ba yan? Di ba iglesia rin yan? Ayaw nyo lang ng totoo. Ang gusto nyo yung mali. Ang nasa Biblia ay iglesia ng Diyos. Yun ang ipinangaral ng mga apostol, mga kababayan. Tandaan nyo, nangaral ang mga apostol, ang ipinangaral, iglesia ng Diyos. Yung tunay na iglesia sa Biblia, Gawa 20:28. Pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakita nyo kung gaano kamahal ang iglesia para sa Panginoong Hesus? Yung iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, pinatay sa krus dahil sa iglesia. Mahal na mahal ni Kristo ang iglesia. Kaya ang turo ng mga apostol, doon sa 5 ng Epeso, 5:25, kapatid na Daniel. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Nakita nyo? Ang iglesia para kay Kristo, hanggang sa walang hanggan ng iglesia. Yung iglesia sa Biblia, walang wakasyon. 3:11 ng Epeso, kapatid na Daniel. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang iglesia pala, mayroong isang gagampanan na panukalang walang hanggan. Paano mo sasabihin ngayon tapos na ang church age? Ang liwanag yan, no? Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang karunungan ng Diyos. It is the church that will be instrumental in revealing the wisdom of God. Ang iglesia, ang kakasangkapanin ng Diyos para maipangaral ang karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Tapos na ang church age. Hindi pa nga tapos ang mundo, ba't tinapos mo ang church age? No? Yun ang mga maling aral. Wala sa Biblia yung aral na yon. Na tapos na raw ang church age. Ganon din ang sinabi ni Camping, yung Amerikanong pastor. Ganon din ang sinabi nitong isang huling pastor na nabasa ko kamakailan, hindi na raw kailangan ng iglesia. Maling aral yan, mga kababayan. Ang iglesia po, ang institusyon na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para siyang aaniban ng tao para maturuan ng aral ni Kristo. Ang iglesia ang magtuturo ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Napakaliwanag naman eh. Ulitin nga natin, lagay mo sa screen, kapatid na Daniel, pakiulit mo, mabasa. Pakibasa nyo, mga kababayan, hindi totoon tapos na ang iglesia o church age. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan
ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Panukalang walang hanggan niyang ang iglesia ay gagamitin ng Diyos para ipakilala ang karunungan ng Diyos. Huwag kayong magagalit mga kababayan, no? Pinapakita ko lang kasi ito ang paraan ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Ikukumpara mo yung tama dun sa sinasabi ng mga mali sa isang talata ng Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Pag-aagapayanin mo para makita mo kung alin ba yung totoo. Yung isang bagay, iaagapay sa iba. You are going to compare one thing to another in order to discover the existence of that thing. Parang ganito, mga kababayan, ano? Halimbawa, Miss Universe. Talagang pinag-aagapay, pinagtatabi-tabi ang mga kandidata para makita kung sino pinakamaganda. Pinag-aagapay. Ganon din naman ang salita ng Diyos sa Biblia. Iaagapay mo yung isang bagay sa iba para makita mo, alin ba totoo? Kasi, tapos na raw ang church age. Hindi po totoo yun eh. Kasi, yung iglesia, ayon sa Biblia, ay panukala ng Diyos na ang iglesia ay tagapagpakilala ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan, according to an eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord. Yung purpose ng iglesia na magpapakilala ng karunungan ng Diyos, eternal purpose yun. Para sabihin ngayon ng sino mang mangangaral na tapos na ang iglesia, hindi na kailangan ng iglesia, mga antikristo yan, mga kapatid. Unang-unang kailangan nating maganap kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos na siya nating pag-aaralan sa mga araw na ito. Unang-unang dapat nating maganap matanggap natin yung iglesia ng Biblia. Yung iglesyang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po unang-una nating dapat na maganap. Ngayon, meron naman tayong masasalubong ngayon ng mga, para sa kanila, ang iglesia hindi na kailangan. Magkumpara kayo. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Baka kaya naman kasi meron ng nauna na nakagamit ng iglesia para lang maiba yung kanila, born again na lang tayo. Kaya nga kailangan nating diskubrin, pag-aralan itong mga aral na ito, mga kababayan. Kaya kami nag-aanyaya sa inyo na tayo ay mag-aral ng doktrina ni Kristo. Kasi nga ngayon nga nagkasamot-samot ng parang magulong-magulo na ngayon. May iglesia, may saksi. Yung iba naman, Baptist. Yung iba naman, fellowship. Yung iba naman, ministry. Bakit ministry? Nasa Biblia, iglesia Pag-isip nga tayo mga kababayan, huwag kayong magagalit sa akin mga kababayan, mga guest, mga bisita. Kasi ang nasa Biblia po, iglesia Pati sa Biblia nila hindi na nakalagay Ba't pinalitan ng assembly? Kami Assembly of God. Ba't assembly? Ang nasa Biblia, iglesia Marunong pa ba tayo sa Diyos? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking mga saksi. Ganun ba yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking assembly. Yung ba yon? O sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking ministry. Ganun ba yon? Ang nakalagay ba sa Biblia, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking fellowship. Meron ba nun? Hindi po Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Iglesia po ang itinuturo sa Biblia, mga kababayan. Hindi fellowship,
Hindi saksi ni Jehovah, wala nun. Wala po nun. Ang nasa Biblia, sa lahat ng Biblia, ayaw lang nilang ituro eh. Ang itinayo, iglesia. At ang mga hentil ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kasangkap ng katawan o ng iglesia. We must be part of that body. We must be members of that same body, which is the church. Aanib tayo doon sa iglesia na sinasabi sa Biblia. Huwag kayong maniniwala na hindi kailangan ng iglesia, hindi kailangan umanib. Kung alam mo rin lang, hindi natin inuobliga yung wala pang naririnig na aral, hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Kagaya halimbawa, nung panahon ni Kristo, nangangaral siya 2,000 years ago. Yung mga ipugaw naman, gumagawa ng rice terraces. No? Eh, hindi naman narating ni Kristo yung mga ipugaw, kaya walang naanib sa iglesia nung panahon na yon. Pero ngayon, yung aral ni Kristo nakarating na sa Ifugao, kaya meron na tayong mga kapatid na sa Ifugao, no? Sa Mountain Province. Hindi natin inuobliga yung hindi nakakarinig. Pero yung nakakarinig ng aral, dapat maintindihan nila na si Kristo nagtayo ng isang institusyon. Tinawag sa Biblia na Iglesia ng Diyos. Yung Iglesia ng Diyos na yon ay magpapakilala ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. At yung iglesia ng Diyos na yon, doon aanib ang mga babautismuhan. Ayon sa ating nabasang mga talata. Hindi po pwede, mga kapatid, at hindi maaaring matutulan na ang iglesia ay institusyong mahalaga para kay Kristo. Pinag-ukulan niya nga ng kanyang sariling buhay yun eh. Minahal niya ang iglesia, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ulit natin, 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, ang liwanag, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan po ang nasa Biblia. Ngayon, sa kasamaang palad, may nagsali ng Biblia, iniba. Ang inilagay, iglesia ni Kristo. Yung si Lamsa. Kaisa-isang Biblia yon na ang nakalagay, iglesia ni Kristo. Salin ni Lamsa, isang modernong Biblia. Iglesia ng Diyos, nilagay Iglesia ni Kristo. Pero kung babalik po tayo sa Bibliang Grego na orihinal na lingwaheng ginamit ng Bagong Tipan, ang nakalagay po sa Grego, Ecclesian to Theo. Ayon, basahin natin yung 20:28 ng gawa. Prosechete eotois kai pantito puimnio en o umas to pneuma to agion eteto episkopos poi mainen ten ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pakinggan nyo ha. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, sarili niya ba yun? Itatayo niya? Basahin natin. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko
ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ayon. Yung pala sinasalita niya, galing sa Diyos yun. Mga kababayan, nagsasalita si Kristo, galing sa Ama. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yun. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin nagsugo, nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kanya ba yon? Hindi po. Ang Ama yon. Salita ng Ama yon na nanggagaling sa bibig ni Kristo. At yun ang talagang hula na gagampanan ni Kristo. May hula bago pa siya nagkatawan tao. 18:18 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. O yan. Sabi sa hula, kausap ng Diyos si Moises, papalitawin ko ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid gaya mo. Sabi niya kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng Israel. Gaya mo, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Diyos, sinong propeta yon? Napapalitawin ng Diyos gaya ni Moises, ilalagay ng Diyos ang salita niya sa bibig ng propeta na yon. 3:22-20 ng Gawa. Pakinggan nyo. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yung palang propeta na yon ay ang Panginoon Kristo. Sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Kaya pag nagsalita yung propeta na yon, ang sasabihin nun, salita ng Ama. Ano sabi ni Kristo? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino ngayon yon? Kay Kristo? Hindi po. Sa Ama yon. Kaya nga iglesia ng Diyos yun Ang liwaliwanag sa Gawa 20:28 na iminali ni Lamsa na ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos na maitatag ang iglesia ng Diyos, nagsakripisyo si Kristo hanggang naibubo ang kanyang dugo sa krus dahil sa iglesia. Yung iglesia ang kanyang ipinangaral at itinuro sa mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos, mga kababayan. Ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Doon sa pangalan ng may-ari, basahin natin ang 43:7 ng Isaias. Pakinggan nyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag po, mga kababayan, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang aking inanyuan. Oo, yaon ang aking ginawa. Yun ang aking nilikha. Kaya nga lahat ng bagay na sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos Di ba? Espiritu. Kanino? May espiritu ng whiskey. May espiritu ng demonyo. Yun sa Diyos. Ang tawag, espiritu ng Diyos. Tao. Tao ng demonyo. May tao ng demonyo. Sabi ni Kristo sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang dyablo.
Meron namang tao sa Diyos naman. Tao ng Diyos. Nasa 3:17 ng ikalawang Timoteo. Ngayon, anghel ng Diyos. Lahat ng sa Diyos tinatawag Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, anghel ng Diyos, Kristo ng Diyos. Pati si Kristo, tinatawag Kristo ng Diyos 9:20, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Si Kristo, ang Kristo ng Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Maliwanag mga kababayan. Kaya pagdating sa iglesia, iglesia ng Diyos. Natural naman iglesia ng Diyos Tao ng Diyos, anghel ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, iglesia ng Diyos. Pagkatapos iglesia mo iglesia Wesleyana, iglesia Luteriana. Ba't nagkaganon? The Wesleyan Church. Ba't sa pangalan ni Wesley mo tinawag? Sabi sa Biblia, ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Ano ngayon na ibig sabihin niyan? Lutheran ka. Huwag kayong magagalit mga kababayan. No? Nag-aaral tayo lang ng totoo. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ang iglesia mo, Lutheran Church. Ang iglesia mo, Wesleyan Church. Ang iglesia mo, Four Square Church. Ang iglesia mo, Roman Catholic Church. Asan ang pangalan ng Diyos doon? Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Huwag kayong magagalit. Sports lang. Huwag kayong magagalit. Ang pinag-aaralan natin, Biblia. Kung talagang sa Diyos, ay tinatawag yan sa pangalan ng Diyos. Parang ikaw. Alam ba, pangalan mo, Jose. Anak ni Jose, bahay ni Jose, lupa ni Jose, asawa ni Jose, kalabaw ni Jose, kabayo ni Jose, etc. Pagka yung anak ni Jose, tinawag mong anak ni Juan, masama ibig sabihin nasa lisihan si Jose. No? Lahat ng kay Jose, asawa ni Jose, anak ni Jose, bahay ni Jose, bukid ni Jose, kalabaw ni Jose. Bakit naman? Sabi ng Diyos, yung tinatawag sa aking pangalan, yun ang aking nilikha. Sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan. Oo, yung aking ginawa. Yun ang tinatawag sa kanyang pangalan. Ba't ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ni Luther? Ba't naman ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ng Roma? Bakit nagkaganon? Ang sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos. Mag-isip lang kayo mga kababayan. Hindi ko sinasabing umalis kayo sa iglesia nyo. Isip lang tayo. Tapos basahin nyo lang sa Biblia nyo. Lahat ng binabasa kong sitas, nasa Biblia nyo rin. Bakit kayo Lutheran? Ang sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Pumayag kang tawagin kang Aglipayano. Si Aglipay, Ilocano yung kababayan ko yun Hindi naman dapat na tayo tawaging Aglipayano. Pangalan ng tao yun mga kababayan. Dapat tawagin sa pangalan ng Diyos. Lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang kalooban. 3:14-15 ng Efeso. Pakinggan nyo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa.
sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, niluluhod ko ang aking tuhod, sabi ni Pablo, sa Ama, sa Diyos, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang mga sambahayan sa langit at sa lupa. Ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay ang iglesia. Kanino kukuha ng pangalan? Kay Luther? O kaya kay Wesley? Pinapakita ko lang sa inyo yung nasa Biblia na yung sa Diyos, tinatawag yun sa pangalan ng Diyos. Kaya nga nakasulat sa Biblia, miski sa Grego, Ecclesian to Theo. Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos. Church of God. Tama naman ang pagkakatranslate sa English eh. Church of God. Sa Tagalog, miski sa Bibliang Katoliko, nakalagay, Iglesia ng Diyos. Sa dating Biblia ng Protestante, Iglesia ng Diyos din. Sa Bibliang Katoliko, Iglesia ng Diyos din. Lagay mo nga yung Bibliang Katoliko dyan. Po, ilagay natin yung Bibliang Katoliko. Nakasulat po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ito nyo, kung Biblia ang babatayan mo, hindi mo naman iibahin yan eh. Iglesia ng Diyos. Na yung iglesia ng Diyos, yun ang tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Sa Bibliang Grego na orihinal na ginamit na salita sa Bagong Tipan ay Ecclesian to Theo. Iglesia ng Diyos din. Sa Cebuano nakalagay, matngonin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon, nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Iglesia sa Dios, no? Sa Ilocano. Kitain nyo ti Baguio, kenti amin nga ipastoran nangikabilan ti Espiritu Santo kada kayo, akas managaywan, tapno ipaarabyo ti iglesia ti Dios. Isu ang ginatang na itidara na. Liwanag, ano? Mga kapatid, ano, kung titignan natin, miski yung matandang Bibliang Katoliko, ang nakalagay, iglesia ng Diyos. Yung unang mga sali ng Bibliang Protestante, ang nakalagay, iglesia ng Diyos. At yun naman talagang nasa Greek original language, Ecclesian to Theo. Kaya, mayroong iglesia talaga mga kapatid sa Biblia. Binili ng Kristo ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, hindi na kailangan ng iglesia. Kailangan po yan. Ang unang-unang isang dapat nating maintindihan, kagaya ni Pablo, galing sa relihiyon ng mga Hudyo, sa Judaismo, nang tawagin siya ng Panginoong Hesus, naanib siya sa iglesia ng Diyos. Kaya inililiwanag po namin sa inyo, alin ba ang aral na dapat nating unang maintindihan? Ang pag-anib sa iglesia ng Diyos, isa sa pangunahing aral ng ating Panginoong Kristo. Na bago tayo formal na maanib sa iglesia, kailangan nating mabautismuhan. Pero bago naman tayo mabautismuhan, kailangan muna nating matanggap yung salita. Paano yung matatanggap ang salita? Pag-aaralan natin ang salita. Ngayon, yung mga iglesyang nagkalat sa ating panahon, kung hindi po tayo magsusuri, baka tayo maligaw. Bakit? Kasi dapat sa Biblia tayo magbatay eh. Wala naman sa Biblia yan eh. Bakit? Unang-unang dahilan, ang iglesyang totoo dapat tawagin sa pangalan ng may-ari. Ang Diyos ang may-ari ng iglesia, kaya ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Yan po ang aming iniaanyayang suriin nyo mga kababayan. Magmumula sa gabing ito, hanggang sa mga darating na gabi, nanyayahan ko po kayo personal. Makita nyo, mga kababayan, ang pagkukumpara ng mga bagay-bagay para tayo makarating doon sa isang tamang konklusyon na ang ginagamit lang ay ang Biblia.
naanyayahan ko po kayo uli bukas, mga kababayan. Sana dalo kayo uli. Umpisahan nating suriin ang salita ni Kristo. Para tayo kasi maanib sa iglesia, dapat matanggap yung salita at mabautismuhan. Paano kayo mababautismuhan kung hindi nyo matatanggap yung salita? Para matanggap ang salita, suriin natin yung salita, yung doktrina ni Kristo sa Biblia. Siya ang ating guro, kaisa-isang guro na dapat magturo sa atin. Babasahin ko po sa inyo isa-isa ang aral ng ating Panginoong Kristo. Anyahan ko kayo bukas, mga kababayan, no? Sana balik kayo. Pakiusap ko sa inyo, alang-alang sa ating mga kaluluwa. Balik po kayo uli bukas, mga kababayan, sa ating pag-aaral ng doktrina. Kung pwede, 1 oras lang naman at kalahati. Kung loloobin ng Diyos, maintindihan natin ang aral ng ating Panginoong Jesucristo na napakahalaga para sa ating kaligtasan. Hanggang dito, mga kababayan, nagpapasalamat kami sa Diyos at sa inyong lahat na dumalo bilang anyaya po para bukas. Kapatid na Daniel. Kung loloobin po ng Diyos, bukas tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay alas 7 ng gabi. Ganun din kami po ay nag-aanyaya sa inyo na sana ay subaybayan din ninyo ang iba't ibang mga oras ng ating programa sa UNTV, ang Dating Daan program ni Brother Eli Soriano. At ang iba't iba pa po nating mga platforms na ginagamit kung saan ay maaari po ninyong mapanood ang iba't ibang mga video clips ng pangangaral na ginagawa ng kapatid na Eli Soriano. Minsan pa po, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa isa pa pong mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayong gabi at sa inyo pong lahat na ating mga panauhin. Sa pag-asang kayo po ay muli naming makakasama bukas, kung loloobin ng Diyos, alas 7 ng gabi, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo tuluyang maghiwa-hiwalay na pansamantala, kami po ay nag-aanyaya sa inyong samahan po ninyo kaming muli sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay sama-samang dumulog sa pananalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tanggapin mo po sana ang aming pagtanaw ng walang hanggang utang na loob sa iyo. Ang taos na pasasalamat, palibhasay, patuloy mo kaming iniingatan, inilalayo sa lahat ng panganib at sa mga sari-saring kapahamakan. Maraming salamat po, nakatawid kami sa maghapon dahil sa iyong pagmamahal. Ang mga kalakip po nito ay ang aming muling pakikiusap na sana'y ipatawad mo na sa amin ang marami naming mga pagkakamaling nagagawa. Pinagsisisihan po ng aming puso. Mahabag ka po, patawarin mo kami, ngayon po'y nagpatawad na kami sa mga nagkulang sa amin. Minsan pa, salamat po, niloob mong sa oras na ito'y makapagdulang kami ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo sanang isubaybay ang iyong Santong Espiritu sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, na sana magkaroon ng pitak sa aming puso ang iyong mga banal na salita at mag-udyok sa amin na Ama, ikaw ay aming paglingkuran at talima kami sa lahat ng iyong mga kautusan, na sana'y maingatan namin ito at may sakatuparan sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Magpala ka po sa lahat, magkaloob ka ng biyaya, lalo na sa mga nagigipit, sa mga walang anuman, sa mga kapwa-tao naming nag-iibig na maging dapat sa iyo. Subalit, walang anuman, sana loobin mo po, makasumpong sila ng biyaya upang may pagpatuloy ang pakikinig ng iyong mga banal na doktrina. Loobin mo sanang sa araw ng kinabukasan, muli kaming magkasama-sama upang dumulang na muli ng iyong mga katotohanan. Sana loobin mo rin sa lahat po ng mga may karamdaman. Pagaling ka, maabag ka sa lahat. Maawa ka po sa amin.
Tulungan mo kaming lahat. Bahala ka na po sa aming lahat. Umaasa kaming laganap ang iyong pagpapala at ang iyong bendisyon. Maraming salamat po sa iyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Ngayon tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Yesukristo, at ang patuloy na paggabay ng Santong Espiritong siya nawang maghari sa ating mga puso, sa ating mga anak, magpakailan, kailanman. Amen.